Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng ibang tao, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilikuran ng dapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat. Meron pong kasabihan sa wikang Ingles na nagsasabing, "Money makes the world go round." Money makes the world go around. Sa Tagalog, ang salapi daw ang nagpapatakbo ng mundo, ng daigdig. At sa praktikal na pagtingin ay mukhang totoo naman ho ito. No? Ang pera talaga ang nagpapatakbo sa daigdig, maging sa bansa, no? Sa usapin ng ekonomiya. Kapag bagsak ang ekonomiya, mataas ang bilihin, may kinahalaman sa pananalapi. Kapag malakas ang ekonomiya ng isang bansa, relatively bumababa ang mga bilihin. Kaya hindi na tayo magtataka sa Pilipinas kung bakit ang mahal ng bilihin sa atin kumpara sa ibang bansa. Dahil hindi ganoon kalakas ang ating ekonomiya. Maging sa simbahan po, kaya po ang mga tao ay ini-encourage ng kanilang responsibility, Canon 222, no, sa batas ng simbahan. Canon 222 yung responsibility ng mga tao to support the church. No, to give donations to the church. Bakit? Kasi kung walang tulong ng mga tao financially, wala pong programa na uusad sa simbahan. Hindi po makakasurvive ang simbahan kahit anong uri ng simbahan, kahit simbahan pa ng ibang sekta o kahit simbahan natin ng mga Katoliko, laging bahagi ng pag-usad ng programa ang pananalapi, ang kaperahan. Maging sa personal nating buhay, no? Kapag wala tayong pera, parang wala tayong masyadong magawa. Although hindi naman batayan ng kaligayahan ang pera, pero pag meron tayong pera, relatively talagang mas masaya tayo. Mas marami tayong pwedeng gawin kapag meron tayo. Kapag wala naman tayong pera, ay ditiis lamang tayo sa kung anong meron tayo. Pinagkakasya lang natin kung ano ang kasya sa atin. Sa ganitong diwa, ang ating ebanghelyo ngayon ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsasabi na
gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito sa pakikipagkaibigan. Lahat naman ho siguro kayo ay nangangarap na yumaman o magkapera. Wala naman ho sigurong hindi nangangarap. At yung pangangarap ho na yumaman at magkapera ay hindi masama. In fact, gusto ng Diyos na umuunlad tayo. In fact, gusto ng Diyos na nabubuhay tayo ng maganda. Pero kailan ba nagiging masama ang kayamanan? Kailan ba ito nagiging masama? May dalawang bagay po na nagiging masama ang kayamanan. Dalawang bagay. Una, depende sa pinanggalingan. At ikalwa, depende sa pinaggagamitan. Kung ang pinanggalingan ng iyong kayamanan ay galing sa mabuti, produkto ng iyong pagsisikap, pagtitiis, ng pagod, ng hirap, hindi po ito masama. Hindi masamang yumaman na magkaroon ng salapi kung maayos ang pinanggalingan nito. Nagiging masama lang ito depende kung pangit ang pinanggalingan. Diba, galing sa illegal, galing sa panloloko ng mga tao, galing sa scam, galing sa pandaraya, nagiging masama ang kayamanan. Ikalawa, nagiging masama po ang kayamanan depende sa pinaggagamitan. Depende sa pinagagamitan. Kahit na mabuti yung pinanggalingan, kung mali mo naman ginagamit, nagiging masama rin ito. Halimbawa, mabuti nga ang pinanggalingan mo, pero nilulustay mo naman ito. Ipinansusugal mo lang naman ito. O ipinambibisyo mo lang naman ito. Inaaksay mo lang ito. Nagiging masama ang kayamanan. Kaya nga ang paanyaya po sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon ay dalawa, maging tapat at maging matalino, to be honest and to be clever. Honesty and cleverness. Honesty, ito po yung katapatan natin sa pag-accumulate natin ng ating wealth, ng ating treasure, katapatan. At ito ay makikita rin at masasalamin sa katapatan natin ng pag-amin na yung nasa sa atin ay hindi naman talaga galing sa atin. Hindi naman talaga tayo ang tunay na may-ari, kundi ipinagkaloob lang sa atin ng totoong may-ari. Kabilang yun sa honesty. When we are honest enough to account that all that we have is not really coming from us, but is coming from God. Honesty. Katapatan natin sa mga bagay-bagay. Nakakalungkot lang na marami sa mga tao, sa ating mga Pilipino, ang hindi ganon katapat pagdating sa pananalapi. Kasi nakakatokso talaga ang salapi. Nakakatokso talaga. So maging honest, ito ang paanyaya. At ikalawa, maging clever. Pag sinabi natin maging clever, maging matalino. Matalino sa paggamit ng ating kayamanan. Napakalaga po niyang kayamanan o ng pananalapi para sa sustenance ng ating buhay. Para sa sustenance ng ating buhay. Para mai-provide natin ang pangailangan ng ating pamilya at ng ating sarili. Subalit, dapat maging matalino po tayo kasi chances are, instead of us controlling the wealth and the money, it might become vice versa. It might become the wealth and the money controlling us. Might become the wealth dictating our actions. Hindi tayo ang nagdidikta kung ano ang mangyayari sa ating kayamanan at gagawin natin, kundi yung dahil sa pagnanasa natin sa mga bagay na ganito, ito na yung nagdidikta sa ating isip, sa ating puso, at sa ating mga desisyon. Ang pera po
ay magandang alipin. Ang pera ay magandang alipin kapag ginamit mo siya. Pero masama po siyang amo. Mahirap na amo. Kapag nagpaalipin tayo sa salapi, doon na magsisimulang magulo ang ating buhay. Kaya ang paalala ng ating Panginoon, you cannot serve both God and mammon. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Dapat naglilingkod ka sa Diyos at naglilingkod naman sa'yo ang salapi. Hindi ikaw ang pinaiikot at pinakikilos ng yaman. Kaya, maging tapat at matalino pagdating sa kayamanan. Amen.